Paano malalaman kung approve ba ang loan sa SSS? Pumunta sa SSS website, i-click ang member login, ilagay ang user ID, ilagay ang password, at i-click ang sign in. Pagkatapos makapag-sign in, i-close lang ang notification. Dito na tayo sa homepage, i-click ang inquiry. Pagka-click ng inquiry, automatic lalabas itong contribution. Ngayon, i-click ulit ang inquiry at i-click ang loan info. Pagka-click ng loan info, i-click lang ang loan kung anong loan ang in-applyan. Nandito ang salary loan, calamity loan, educational loan, loan restructuring program, housing loan. Sa baba, may makikitang loan application status. May nakalagay dyan sa tapat ng loan application status na disbursement through the bank G. Ibig sabihin ng G ay granted. Kapag G na ang nakalagay, ibig sabihin approve na yan ni SSS. At maghintay ng 3 to 5 working days bago magkalaman ang bank account. Ngayon, ipapaliwanag ko kung anong ibig sabihin ng mga loan status na yan. Loan application is for employer certification. Ito ay para sa mga employed member. Kadalasan ang loan status na ito ay makikita kapag bagong apply pa lang ng loan. Ibig sabihin, kailangan pang i-approve ng employer or company ang loan application. I-inform lang natin ang employer or company na nag-apply tayo ng loan online para ma-approve nila ang loan application online. Kung self-employed o voluntary member, ay hindi na dadaan ng ganitong status, encoded for validation. Kapag ganitong status, ibig sabihin niyan, nasa system na ni SSS ang loan application o nakapasok na sa system ni SSS ang loan application. Kapag employed, ganitong magiging status ng loan application kapag na-approve na ni employer or company for approve na siya ni SSS. Disbursement through the bank E. Kung self-employed o voluntary payment, automatic na ganito na agad ang status, disbursement through the bank E. Ibig sabihin, encoded na sa system ni SSS ang loan application at mag-antay na lang kung ma-approve ni SSS ang loan application. Hintayin lang ang 1 to 3 days bago ma-approve ni SSS ang loan application. Disbursement through the bank Q. Dito naman sa disbursement through the bank Q, kapag ganito ang status ng loan application, ibig sabihin, qualified na ang loan sa SSS. Hintayin na lang natin na maging G or granted yung dulo para ma-deposit ni SSS ang loan sa in-enroll na ATM or bank sa SSS online account. Disbursement through the bank 1. Kapag ganitong status, disbursement through the bank 1, ibig sabihin yan, more or less ang pwedeng mailon sa SSS ay isang buwang sahod. Disbursement through the bank 2. Kapag ang nakalagay naman ay disbursement through the bank 2, more or less 2 months salary ang pwedeng mailon sa SSS. Pareho lang din yan sa disbursement through the bank Q. Disbursement through the bank 1, ibig sabihin, approve na ang loan sa SSS. Mag-antay lang ng 1 to 3 days at ang magiging status ay disbursement through the bank G. Ibig sabihin, granted na ang loan sa SSS at ide-deposit na ni SSS ang pera sa bank account na in-enroll sa SSS online account. Magbilang ng 3 to 5 working days bago magkalaman ng pera sa bank account. Disbursement through the bank C. Kapag disbursement through the bank C naman, after 2 weeks, wala pa ring pera pumasok sa bank account, ang gagawin, i-double check ang loan status. Kapag nag-iba ang loan application status at naging disbursement through the bank C, ibig sabihin, na-cancel ang loan at may problema ang bank account. Possible close ang bank account or may mali sa pag-enroll ng disbursement account enrollment module. Kapag ganyang status, disbursement through the bank C, ang dapat gawin ay mag-enroll ulit ng tamang bank account at mag-apply ulit ng loan.